pinakamagandang investment mga ka-farmers. Ang abaka 50 pesos per kilo hanggang 70 pesos per kilo yung pinakababa na klase ng fiber mga ka-farmers. Lalo na sa lahat ng gustong mag-invest, yung mga ating mga OFW na gustong mag-invest para hindi masayang yung naghirapan nila doon sa ibang bansa mga ka-farmers. Yan, magandang umaga mga kapatid. So nandito tayo sa bukid mga kapatid. Sinasadya ko talaga na dito tayo mag-usap-usap, no, dito sa bukid. Ang pag-usapan natin mga kapatid, yung pagtatanim sa bukid mga kapatid, na kung anong dapat natin itanim dito sa bukid na pwede natin pabayaan, na hindi galawin ng mga baboy damo, unggoy. Ayun, so, yan ang ating pag-usapan ngayon mga kapatid. Katulad nito mga kapatid, dito ano ko lang, na dati itong abakahan ngayon ay malagubat na mga kapatid. So napabayaan na nila dahil lumural sila, no, dito. Sobrang lumural dahil dumaan yung sakit, naubos yung abaka. So yan ating pag-usapan mga kapatid. Okay. So sa lahat ng mayroong gustong babalik sa pagtanim sa ilang mga bukid na pwede lang magtanim doon tapos pabayaan, balikan lang paglinis. So samahan niyo ako mga kapatid. Sa lahat ng may mga lupain na nandoon sa bukid, panahon na ito mga kapatid na balikan natin ang ating bukid. So mayroon lang akong motivate sa inyo na kung anong mga pananim na dapat natin itanim dito sa bukid mga kapatid. So siguro makapagbigay lang ako ng ilang mga pananim na dapat natin taniman dito sa bukid na pwede natin pabayaan. Okay? So sundan niyo ako mga kapatid. Habang tayo may mag-usap-usap, doon tayo sa aking abakahan. Doon tayo mag-usap-usap mga kapatid. Usip-usip. Okay. So samahan niyo ako mga kapatid. Sana mayroon kayong matutunan dito sa aking video ngayon mga kapatid. So okay. Dito na tayo sa ating abakahan mga kapatid. So tuloy natin ang ating pag-uusap mga tungkol sa kung anong tanim na pinaka-the best dito sa bukid mga kapatid. Pinapakita ko yung abaka mga kapatid. Ayan ang unang-una ko na ibibigay ko sa inyo na itanim dito sa bukid mga kapatid. So reason bakit abaka, hindi niyog, no? Hindi mga kamuti, mais, palay, no? So bakit hindi yan? Bakit abaka? So itong una rason mga kapatid. Kapag iba ang ating itanim mga kapatid, niyog, kung ano pa dyan iba, mais, kamuti, palay, no? Pag yan ang itanim mo, so kung hindi mo bantayan masyado mga kapatid, hindi mo lagi binibisita, so maubos yan. Kung lalo na sa niyog, may baboy damo, no? So ang abaka mga kapatid, walang kumakain ito mga kapatid, kundi ang ating kalaban ay sakit na lang. So ngayon mga kapatid, wala nang sakit. So abaka tayo mga kapatid. Nauna, no? Abaka. No, so ano pa? Ang abaka ay maganda investment para sa ating mga kababayan, mga OFW. So ito, isa ito sa aking strongly recommended talaga mga kapatid. Lalo na mayroon silang mga lupa na nandoon sa bukid, no? Nandito sa bukid. So abaka talaga ang dibis natin nga itanim mga kapatid. Okay? So naintindihan natin mga kapatid kung bakit abaka. So walang kumakain, nabubuidan mo, unggoy hindi kinakain, no? Ayan. So pangalawa mga kapatid ay luya. So ito luya mga kapatid. Ito mga kapatid ang luya natin. Halimbawa mayroon kang kaingin mga kapatid. Dito mayroon pa tayong luya. Ipakita ko lang yung luya mga kapatid. Ito mayroon pang tumatubo yan, no? Yan. Halimbawa bagong kaingin yung lupa mo. So para magandang lalo na sa mahalang luya, no? Luya ang iuna mo pagtanim.
susundan mo ng abaka pagkatapos ng luya mga farmers. O yan o. Kasi ito dati luya talaga yung inuna ko. Hanggang dyan wala, hindi pa nataniman ng abaka. Luya yan dyan. No, bago natin nalinis kasi inarbisa natin. Dito din sa bakahan luya din. No? Tingnan natin yung luya dito ha. Dito sa may lapit sa puno ng abaka mayroong luya. Ayan. Luya yan ha. Ito, luya yan. Ito. So, mayroon pa dyan oh. Mayroon pa doon. No? Kung mapansin nyo. So, luya ang pangalawa kong recommendation mga farmers. Kasi wala ding kumakain ng mga farmers. Yung daga ay kumakain naman siya ng luya pero hindi gaano mga farmers. Okay? So, niyog, huwag ka talaga magtanim ng niyog dito mga farmers. Kasi pag sa 100 na itatanim mo ng niyog kung dito sa bundok, kung hindi mo binabantayan, ewan ko lang kung may 20 piraso na makalusot dyan mga farmers, no? So balikan natin mga farmers, abaka ang dibis mga farmers, lalo na sa ating mga OFW. Malaking tulong ito mga farmers kasi madaanan ito ng kalamidad mga farmers, mga halimbawa bagyo. So yun lang ang ano niya. Pagkatapos ng bagyo, 2 taon, harvest ka na naman mga farmers. So linisan lang natin. Okay? O yan. Talaga mga farmers. Bakit nasabi ko yan mga farmers? Kasi dito mga farmers, mula nung maliit pa ako mga farmers, abaka, nabuhay ako sa baka mga farmers. So yun ang sabi ko, kahit so, mahigit 30 years na yung dumaan yung sakit dito, lahat na yung pinakita ko na katulad kanina na dati abakahan, so malagubat na, so hindi na sila nagtanim kasi nalumural sila kasi may sakit. Yun ang nangyari. Ilan-ilan na lang kami na mayroong abaka dito sa Sugod, Southern Leyte mga kabundok. So ngayon inanyayahan ko kayo mga kaparmers na balik tayo sa abaka. Ibalik natin ang sigla sa pagtatanim ng abaka kasi napansin ko wala nang sakit mga kaparmers. So napansin natin ito, malalaki ng puno ng ating mga abaka dito, no? So yun. Strongly recommended mga kaparmers talaga. Yung mga may lupa sa bukid, abaka talaga ang itanim nyo kasi pinakamagandang investment mga kaparmers. Ang abaka 50 pesos per kilo hanggang 70 pesos per kilo yung pinakababa na klase ng fiber mga kaparmers. Okay? So ang ating luya din minsan din umabot ng 100 plus per kilo pag sa panahon na nagkukulang yung stock ng ating luya. So nandyan yung ating luya. Pag mahal na, yun na pag harvest mga kapatid, ang gawin lang natin sa ating luya, linis-linisan lang natin para hindi mamamatay. No? So ang kalaban din sa luya, sakit lang din. No? Kaya minsan kasi mayroon ding sakit pero walang kumakain mga kapamers, baboy, damo, unggoy, mga daga mga kapamers. So daga nakita ko mayroon siyang kunti-kunti, kumakain siya kunti-kunti pero hindi talaga katulad ng kamuti, mais, no, sa palay na halos ubusin na ng ating daga mga kapamers. Okay. So hanggang dito na lang mga kapamers ang ating video mga kapamers. Sana ako po ay nakatulong sa ating mga kapwa farmers, no? Lalo na sa lahat ng gustong mag-invest, yung mga ating mga OFW na gustong mag-invest para hindi masayang yung ilang sa kanila, yung pinaghirapan nila doon sa ibang bansa mga kapundok. So ipatanim mo ng abaka. Kahit gumastos ka man dyan medyo malaki, kung mayroon kang lupa sa bukid, abaka, huwag nyog mga kapulmas. Kasi pag madaan ang bagyo ang nyog, wala na. Mayroon pang baboy yung kumakain, baboy damo, kinakain din ng unggoy. So talagang hindi pwede dito sa bundok. So kung makatanim ka ng nyog, palusot, no? Alagaan mo ng husto, pwede. Ang problema lang mga kapamers, ang niyog ay mura. Sobrang mura mga kapamers.
Hindi pa ako ano para mga kaparmers na nakaabot ng 50 pesos per kilo ang ating kupra mga kabundok. Sa mga baka. So nakaranas na ako ng 70 per kilo mga kaparmers. Dito sa amin sa Southern Leyte. Sa ngayon, naglaro ang presyo ng ating fiber mga kaparmers sa ating baka ng 54 pesos per kilo. Ngayon mga kaparmers, ngayon. No, sana babalik doon sa dati na 70 para match doon sa ating bigas mga kapundok. No, so hanggang dito na lang mga kapundok. Sana magustuhan nyo yung video na mga video na ganito mga kapundok. No, sana isa pa sana nakatulong to sa lahat ng mga gustong mag-invest mga kapundok. Malaking tulong talaga ito sa investment mga kapundok, itong baka. Kasi kaming mga maliliit na magsasaka mga kapatid, sa amin, katawan lang namin ang mga kapatid, tanim lang kami ng tanim. Oh. So hindi man kami makapokus na pagtanim halos sa baka kasi kapusin man kami sa aming konsumo mga kapatid. Ayun, pero hanggang ngayon mga kapatid, talagang nanumbalik na yung ating abaka mga kapatid. So inanyahan ko kayo mga kapatid na magtanim ng abaka, lalo na dito sa sugod Southern Leyte, kasi dito banda mga kapatid, lalo na dito sa area ko, masabi ko dito sa aming area na wala ng sakit mga kapatid. So nakita naman natin mga puno-puno ng ating abaka, yan o. Yan. Oh. So basta marunong lang tayo mag-harvest mga kapatid. So hindi naman tayo malito dun sa pag-harvest para hindi masira yung ating mga baka. Mayroon naman tayong mga video na kung paano pag-harvest. Ayun. No? Okay. So maraming salamat mga kapatid. Pakitulpok na lamang dyan sa like at saka subscribe at saka share mga kapatid. Okay. Bye-bye.